Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Unuhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagbaligya o paggamit og pabuto padayong giban sa dakbayan sa Mandaue. Cebu North ug South Bus Terminal andam na sa pagdagsa sa mga pasahero karong holiday season. Kontraktor Sara Diskaya nadakpan dadon sa Lapu-Lapu RTC. Pagpabiyahe sa 600 ka mga electronic taxi vehicle sa Sugbo gipahunong. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, hipi sa kapulisan sa syudad sa Sugbo uban sa mga personnel sa Regional Civil Security Unit 7 mibisita sa baligyaanan ug pabuto diya sa South Road Properties. Kini aron pagsuta kung misunod ba ang tanan nga lagda sa mga mamaligyaay ug pabuto. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ning dekaduolda ang Pasko ang pagsugat sa bagong tuig, gipagandaman pag-ayos sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga walay mabiktima sa mga pabuto tungod ni mihimog surprise inspection ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel George Ilanan uban sa mga personnel sa Regional Civil Security Unit 7 ug Bureau of Fire Protection. Tuyo sa inspeksyon aron masuta kung misunod ba sa lagda ug kompleto sa mga permit gikan sa mga ahensya sa gobyerno ag mga manindahay sa mga pabuto. Gibot niya ginon ni Ilanan nga pulos misunod sa balaod ang mga nagnegosyo sa pabuto gawas lang sa paghikalimot nga iplastar ang ilang mga permita. Ayaw nilang insakto ang compliance like ang designated nga area open space, walay mga structure. Ayaw nilang insakto ang compliance like ang designated nga area open space, walay mga structure, walay tapad. Kaduha ang spacing nila na sila kadastol, wala gadikit-dikit. So na space nga nagbuwag nila kada stall, then organize. Dugo nila nga usa sa ilang gisusi kung wala bang mamaligya o mga imported nga mga pabuto ang mga manindahay sa SRP ug nasuta nga pulos ginama sa Pilipinas ang ilang mga gipang display. May pasabot ang CCPO Director nga kung doon na sila makita nga imported nga mga produkto, ila kining embargohon tungod kay nakalapas sila sa balaod. I-investigate yun siya. Mabita itong gidala ang taga Regional Civil Security Unit to identify those imported and unauthorized. Naman tayo authorized lang sizes pero teknik. Nibahan sa ilanan nga kung adunay mamaligyag pabuto sa gawas sa designated display area nga mao ang SRP, ilagit kini nga embargohon. Gitog ang ilanan nga haom ang SRP nga maghihimong designated display area tungod kay layo kini sa kabalayan ug kung ugaling madisgrasya sama sa pagkasunog, walay maangin nga edipisyo. Sigurado di man gyud ma-issue ang Bureau of Fire Protection o ang Regional Civil Security Unit kung ang address naka-specify man diha ang address asa ka mag-display. Di man na siya pwede nga Sagasa lang imong gusto. At para gyud ka maka-display sa specified nga address nga gihatag o lugar nga gihatag sa local government. Tugutan ang mga manindahay ug pabuto sa SRP hangtod lang sa Disyembre 31 sa gabi. Arnold Bustamante, CCTN. Syudad sa Mandaue, padayon gihapon ang pagban sa pagbaligya og paggamit og pabuto karong holiday season. Ang kapulisan mao'y gimanduan sa pagmonitor niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gidili gihapon sa syudad sa Mandawi ang pagbaligya og paggamit og pabuto. Tubay na sa paningkamot nga hapsay ug luwas ang pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Matud ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga wala gihapon gitugutan ang pabuto sa North Reclamation Area nga kanhi firecracker zone sa syudad ug limitado lang usab ang pagbaligya niini sa mga mall. Matud sa mayor nga kabahin sa tradisyon sa uban ang paggamit og pabuto panahon sa Pasko ug bag-ong tuig apan iyang gipahinumduman nga importante ang kaluwasan ug kahapsay sa syudad. Realistically, sa napay firecracker area, di ko magpabutong mga tao dito. Di ba na, sa practice na lang, ilang manato lang ilang, at their own risk na lang ha. Of course, kung makitaan sa atong mga persons in authority, badungon yun na sila. Ang ban sa pabuto sa Mandawi dugay ng gipatuman human sa insidente ni atong Disyembre tuig 2009 sa firecracker zone sa Mandawi Reclamation Area nga misangpot sa pagkamatay sa tulo ka mga tawo ug unom ang naangol. Samtang si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaaba sa Mandawi City Police Office nagkanayon nga moabot sa kapin 300 ka mga pulis ang ipakatap panahon sa Pasko ug bag-ong tuig. Gisugdan ang pagdeploy Disyembre 15 sa wala pa ang pagpatuman sa simbang gabi. Matud ni Villaro nga lakip sa ipatuman sa pulis ang pagpahinumdom sa mga residente sa nagkadaiyang ordinansa, naglakip sa ban sa pabuto, curfew ug liquor ban. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga batang pasyente sa Perpetual Soccer Hospital nga adunay mga sakit sa kanser, gihatagan og pahalipay pinaagi sa gasa sa Highway Patrol Group 7 ning panahon sa Pasko. Samtang ang mga ginikanan nakabenepisyo sa libre nga tupis sa buhok og limpyo sa kuko. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Your smile is truly an inspiration. My father was also diagnosed cancer, and even me and my family, we need that strength in order to understand. The parents here, I really salute for your courage and patience, and seeing them, they really fight for their life. Nang hatog pinaskuhan ng mga sakop sa Highway Patrol Unit 7 sa pagpangulo sa Regional Chief niini nga si Police Lieutenant Colonel Will Dimarchu sa mga pasyente sulod sa Perpetual Soccer Hospital nga naghambin sa sakit nga kanser. Gitawag nila kini og Gift of Hope Compassionate Outreach Program sa HPU7 sa pakikalayon sa Kite Foundation ug ang ilang Regional Advisory Council din nilang napilian ang mga pasyente nga dunay kanser nga kasagaran mga bata pa nga moabot ngadto sa 25. Maturitso nga sa ingon ini nga paagi ilang makita ang paghatag sa gasa sa mga bata dako na kay nga alibyo silang giatubang nga hagit sa kinabuhi dinaning kamot nga sa matag adlaw makita pa nila ang ilang mga minahal. One thing I was very emotional yesterday sa aning mga bata kay considering kaning mga bata naningkamot yun that they will survive, every day is a survival day while other child ma-depress lang gamay no maghuna-huna na og kanang magpakamatay or unsa ba na they don't value life. So siguro mas maayo makita ni nila ngunani na realization and extending our gift blessing para sa aning mga bata. Nagkip sa giatiman sa mga pulis sa mga ginikanan sa mga bata pinagi sa libreng tupi sa buhok, pedicure ug manicure aron makuha-kuhaan ang ilang kaguol nga gibati. Usa sa mga rason nganong ang mga pasyente nga dunay kanser ang ilang napilian nga hatagan sa pinaskuhan kini tungod kay duol kay sila silang dughan. Dunay 7 anyos nga anak silang kaubang pulis nga dunay kanser samtang ang amahan usab ni Chu usa-usab ka pasyente sa kanser nga mahinungdan nga emosyonal si Chu nga mihatag og mensahe sa mga bata. Sir Arnold, one of the very reason kay one of our personnel sa RHPU 7 ang iyang anak kay usa ka cancer patient. So a 7 years old child iya pa yung junior. So amo sang gitagaan og support ang atong personnel mismo. And that's one thing that we would like to express in the way that we care our family members here in the Highway Patrol Group. Sa una pa mohimo silang Gift of Hope ang HPU7, nag-charity ride una ang mga personal niini uban sa mga sibilyan nga migraduar sa Executive Motorcycle Riding Course kun EMRC gikan sa Plaza Independencia paingon sa Mactan Shrine sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. May pasabot si Chung ang ilang gihimo pagpakita nga ang HPU7 dili lang sila kanunay nga manakop sa mga malapason sa lagda sa trapiko diha sa kadalanan kundi duna usab sila kasing-kasing nga motabang ilabi na sa nanginhanglan sama sa mga bata nga iyang gihula
agway nga mga anghel. Giangko ni Chung nga mitulo ang iyang mga luha nga nakakita sa katawa sa mga bata nga midawat sa gasa nga bisan sa mubo nga panahon nakalimot sila nga duna di ay sila ay sakit. But seeing with the kids here right now, smile on their face, it gives us really an inspiration and strength. Arnold Bustamante, CCTV. Mga regular o kaswal nga empleyado sa Cebu Provincial Capital nakadawat na hangtod sa 55,000 ka pesos nga bonus ning panahon sa Pasko. Ikatakdang iduso ang supplemental budget niini sa Junta Provincial kalong Lunes sa hapon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Siguradong malipayon ng Pasko sa mga nanarbaho sa Kapitolyo gumikan kay makadawat man sila og hangtod 55,000 pesos nga bonus gikan sa Cebu Provincial Government. Lauman sa mga regular o casual employees ang 30,000 pesos nga bonus. Madugangan pa kini og 20,000 pesos ubos sa Service Recognition Incentive kun SRI og 5,000 pesos nga performance-based incentives. Dili mabalaka ang mga job order employees kay makadawat sila og 15,000 pesos nga bonus. Mato di Assistant Provincial Administrator Aldwin Empasis nga gisunod sa Kapitolyo ang tanang mga lagda ug rekisitos bahin sa pagpanghatag sa bonus ug hayan maaprubahan sa Civil Service Commission. Usa sa mga basihan sa mamaymong kantidad sa bonus mao ang kasabutan uban ng grupo sa mga empleyado sa Kapitolyo. Nasabit na to siya gyud around mga first week of December. So na-receive na sad nila. So and then na-discuss na po sa Peace Association kay naman na Peace na Employees Association. So iyan na siya na-discuss ni GovPod. Alang sa madawat nga bonus, gisiguro karon nilang Gobernador Pamela Baricuatro nga masunod nila ang lagda bahin sa pagpanghatag niini human kapila ng gisitahan sa Commission on Audit sulod sa nanglabing 2 ka tuig. Gikatakdang iduso ang supplemental budget alang sa mong insentibo ngadto sa Provincial Board atol sa ilang katapusang regular session ning tuiga karong Lunes sa hapon. Kung maaprubahan ang ordinansa bahin sa mong budget, hayan kining maapod ngadto sa mga empleyado sa Kapitolyo. I-discuss na niya sa board karong Monday and then after okay na then subsequently mo release na siya. So basig mulabang gyud siya sa Christmas ang releases. Pero okay naman po sila. They can wait the employees. Navarro, CCTN News. Productivity Enhancement Incentive alang sa mga empleyado sa siyudad sa Mandawi sa Enero sa sunod nga tuig mahatag na kini tungod kay nahuman na usab ang sesyon sa Konseho sa Mandawi alang sa karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gianunsyo sa Department of Budget and Management kagahapon nga makadawat usab og laing bonus ang mga empleyado sa gobyerno. 5,000 pesos nga Productivity Enhancement Incentive ang ihatag sa tanang regular nga empleyado. Sa siyudad sa Mandawi, mato ni Attorney Joel Seno, ang chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho, nga nadawat nila ang mando kagahapon. Hinuon matod niini nga sa Enero na madawat sa mga empleyado ang maong incentives. And since it was already signed yesterday, so I think the preparation will be in month of January in 2026 because we already had our last session last Tuesday, which was December 16. So at least in January na nasay madawat ang mga empleyado. Bakit ni Seno nga plano unta nila nga ilakip pagpasara ang Productivity Incentive kuyog sa Service Recognition Incentive sa mga regular nga empleyado o gratuity pay alang sa mga job order workers. Apan wala na lang giapil sa konseho tungod wala pa man kini malakip sa executive order ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Service Recognition Incentive nga 20,000 pesos o gratuity pay sa job order workers ang nagkantidad og 5,000 pesos. Upon the directive sa mayor nga ipa-kuan yun, no? best efforts nga mahatag dayon para magamit pa sa mga empleyado. You know, ang direction magud sa mayor is ihatag og unsay naa dili idugay-dugay ba. Matong Seno nga giproseso na karon sa budget office ang pag-release sa SRI o gratuity pay aron madawat sa dili pa ang Pasko. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagdagsa sa mga manguli sa probinsya karong long holiday break, gipangandaman sa Cebu North Bus o South Bus Terminal. Gipalapdan nila ang satellite terminals o pick-up location aron dili maghuot ang mga pasahero.
Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaambit sa nagdumala sa North ug South Bus Terminal nga ni anam-anam na og dagsa ang mga manguliay sa lungsod ug ubang probinsya karong taas-taas nga holiday break. Maong gipangandaman sa terminal manager nilang si Amid Quizon ang pagdaghan sa mga pasahero ilabi na sa sunod semana aron manakay sa ilang bus. Tungod nini, ibalik nila ang mga satellite terminals nga una nang gideploy niadtong Nobyembre sa ubang dapit sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Kini aron kalikayan ang pagpunsisok sa mga pasahero ngadto sa dagkong terminal. Apan karon, mas gipalapda na humanitabang ang garahian sa ubang bus operators isip satellite terminal location ug pick-up points. Sa South Area, may mag-atang ang mga pasahero sa Kinasang-an Pardo ug Mambaling flyover. Samtang sa Mandawi Reclamation Area ug UN Avenue usab alang sa North Area. Gisabutan na kini uban ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office ning adlaw. Atong gidugangan ang mga pick-up points o ang mga satellite terminals tungod kay nakita nato nga successful ni sa niaging kalagkalag. No inyo makitaan og mao gini gusto ni Governor Pambari 4 nga dili in town mag-antos og taas nga linya nga atong mga pasahero. Ideploy sab sa palibot sa terminal ang mga sakop sa kapulisan, Capital Guards ug ubang operatiba aron mapatuman ang hugot nga seguridad sa sulod ug gawas. Ilabi na nga lauman ang pag-abot sa libuan ka mga pasahero. Pipila kadlaw sa dili pa ang Pasko ug bag-ong tuig aron makasakay paingon sa tagsa-tagsa nilang padulngan. Madugangan gyud ang number of personnel gikan sa PGSO, gikan sa ato ang Provincial Health Office kay naman tay provided tong mga health clinics in case lang og nay makuyapan ug uban pa. Unya napud tay additional personnel gikan sa Civilian Security Unit kun CSO. Aw magyapon ni Quizon ng publiko nga musanong sa mga lagda sa seguridad aron dili makahatag og kahasol sa uban kadugayan. Apil nini ang paglikay sa bisan unsang kontrabando kay sakmiton kini sa mga tinugyanan sa balaod. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, kontraktor Sara Diskaya na dakpan dadon sa Lapu-Lapu RTC. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Praise
Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphemot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglampikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're right. Put him down. Since I kiss you, love and lips so wide. The things that bother me is different like mine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, kontraktor nga si Sara Diskaya nipaubos sa mga legal nga proseso human siya hingpit nga gidakop pinagi sa warrant of arrest. Samtang gipalawman na ang investigasyon sa kamatayon ni kanhi DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hingpit ng gisikop sa mga otoridad ang kontrobersyal nga contractor nga si Sara Diskaya tungod sa gidawang pagpangurap sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental ug sa ubang dapit. Giserve ang warrant of arrest ngadto kang Diskaya sulod sa National Bureau of Investigation Detention Facility ug gidala na paingon sa regular nga selda. Human emosyonal nga gisikop, gipaubos siya sa pipila ka mga legal proceedings o gipaubos sa medical examination samtang nagsulob og yellow shirt sa NBI. Gikasuhan si Diskaya uban sa mga engineers og kaso nga malversation of public funds tungod sa kapin 95 billion pesos nga anomalosong flood control project sa Davao Occidental. Gibalhin na ang pagproseso sa mga non-bailable nga kaso sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Dungan nini, nakaplagang patay ang kanhi Undersecretary sa Department of Public Works and Highways nga si Catalina Cabral human giingong natagak sa pangpang sa Benguet kagabi. Gikumpirmar sa kapulisan nga nakitaan ang lawas ni Cabral sa Bued River ug giugkat dayon ang patayng lawas sa mga otoridad aron hayandad-on sa punerarya. Gikasubo sa DPWH
ang kalit kakamatayon ni Cabral human sa dili mo menos 40 katuig pag-alagad sa maong ahensya. Subsob na ang investigasyon sa mga tinugyanan sa balaod bahin sa kamatayon ni Cabral, ilabi na nga sa siya sa mga gipasangin ng nalambigit sa anomalosong flood control projects. Tungod dini, nimando ang ombudsman sa mga pulis nga ihipos dayon ang mga cellphones o ubang gadgets ni Cabral alang sa nagpadayong investigasyon. Samtang gisiguro sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, nga kinahanglan walay mahitabong foul play sa kalit kakamatayon ni Cabral. Gian Navarro, CCTN News. Sara Diskaya og siyam ka mga giingong nalambigit sa 96.5 million pesos nga Ghost Flood Project sa Davao Occidental gikatakdang dalon sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Gikatakdang dalon karong adlaw si Sara Diskaya sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City uban ang siyam nga gikasuhan kabahin sa 96.5 million pesos nga Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kinihuman maserve kanila kagahapong adlaw ang ilang warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Nelson Leco sa kalapasan sa Republic Act 3019 o ang Philippine Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug gitugutan silang makapiyansa og 90,000 pesos matag usa. Lain pang gikasuhan mao si Maria Roma Angeline Rimando, ang manager sa St. Timothy Construction ug ang 8 ka mga engineer sa Department of Public Works and Highways kun DPWH Davao Occidental. Apan gawas ni ini, aduna pay laing warrant of arrest ang giserve ngadto ni Diskaya ug Rimando kagahapong adlaw sa kasong malversation of public funds ug non-bailable kini. Matod ni Attorney Renan Oliva, ang Regional Director sa National Bureau of Investigation 7, nga ang mga akusado dalon sa RTC Branch 27 aron sa pagbalik sa ilang warrant of arrest. We'll bring them to the court to return the warrant and ask for a commitment order for them. Human niini, itanggong sila sa Lapu-Lapu City Jail. Ang 8 ka mga DPWH engineers gikatakda untang maabot kaganihang alas 9:20 sa buntag apan nakasinati og mga kakulian. Kaganihang alas 3 sa hapon, duha pa lang kanila ang naabot sa Mactan Cebu International Airport. Samtang sa maong oras sa usab, nanukad na dito sa kauluhan si Diskaya og Rimando. Subay sa maong balita, nibutyag usab si General Manager Julius Neri sa MCIAA nga usa sa iyang gisiguro ang kaluwasan sulod sa airport o gitataw niyang way mahitabong special treatment ngadto sa mga akusado. I just instructed our team, okay, to make sure that number 1, we don't give any special treatment to anyone. Number 2, we ensure the safety and security of everybody in the airport and make sure that there is no undue disruption. So it's going to be business as usual for us. Cristel Joy Felerca, CCTN News. Wa gidawat sa Danao City Government ang pipila ka mga road repairs ug uban pang infrastructure projects nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways. Matod ni Vice Mayor Ivy Durano nga naa pa sa maayong kondisyon ang mga karsada maong dili na kinikinahanglan pang ayuhon. Gisubay ng daan ni Mayor Nito Durano ang mga proyekto kon mga project proposals gikan sa DPWH Cebu 5th District Engineering Office. Una pa makahatag og pagtugot. Apan nakita sa mayor nga wa kini nahisubay sa kasamtangang development agenda sa syudad sa Danao. Mao nga mipasidaan si Mayor Durano pinaagi sa suwat kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magdumili una sila sa pagpatuman sa mga proyekto gikan sa DPWH diha sa ilang syudad. Problema sa mukapin 5 ka milyon ka mga batang Pinoy nga dunay kakulian sa panglawas kinahanglang tutukan sa gobyerno. Gawa sa ilang panglawas 8% lang sa maong gidaghanon ang adunay record sa tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gipasalig nga tukion ang gitawag nga gaping hole o dako nga pagkuwang sa sistema sa nasod kabahin sa mga bata nga adunay kakulian sa panglawas. Atol sa plenary session, suportado ni Senador Bam Aquino nga nagsilbing chairman sa Senate Committee on Basic Education si Senador Rafi Tulfo aron ipadayag ang iyang manifestation sa matud pa wa paghatag og bilis sa sektor sa mga Pinoy nga adunay problema sa panglawas.
Giinsister nga bisan sa pagkahimong balaod sa Inclusive Education Act, apan wa gyapoy suporta kulang sa pundo ug kasagaran invisible o wala matagad sa gobyerno ang mga batang tinun-an nga adunay special needs. Base sa record, sa moabot 5.1 milyon ka mga bata nga adunay problema sa panglawas, 8% o 391 mil lang ang adunay record sa tunghaan. EDCOM2 report, lumalabas na 1 out of every 5 students ay may kapansanan o merong concern na kailangan pong bigyan ng tamang pansin. 61% lang usab sa mga naka-enroll ang walay formal medical diagnosis tungod sa kamahal sa clinical assessment. So malaki po yung porsyento. In fact, we intend to look further into these numbers to find out kung gaano to katotoo o anong range ang pinag-uusapan. Dugang pa, dunay pagkuwang sa mga magtutudlo o 32% lang sa mga tinun-an ang adunay access sa specialized teacher nga angayang hatagan og solusyon sa gobyerno. Kumpara po natin ang pondo, ang infrastruktura, ang kakayanan na matulungan ang mga kabataang may special needs. Kung ikukumpara po yun dun sa nakalaang tulong at budget, ay malayo po talaga. Randy Gurion, CCTN News. Magpatabang si Cebu City Mayor Nestor Archibal sa mga tunghaan aron paligunon ang mga striktong pagpatuman sa waste segregation sa syudad sa Sugbo. Sa ilang pakigsabot sa City Local School Board, gihangyo sa mayor ang mga City School Division o DepEd nga magkat-on ang mga tinun-an sa pagbuwag sa mga basura. Gidasig usab sa mayor ang DepEd nga mopalit og garbage bins o magbaton og mga materials recovery facilities sud sa tunghaan. Gikalipay ni City School Division Superintendent Dr. Nympha Bungo ang mao nga inisyatiba kay daan ang gihimo sa mga tinun-an ang segregation sa mga basura. Pipila lang kini sa mga lakang nga gihimo sa city government dungan sa istriktong pagpatuman sa nagkadaiyang mga kun paglain-lain sa mga basura sugod sunod tuig. Mosunod, pagpabiyahe sa 600 ka mga electronic taxi vehicle sa Sugbo, gipahunong kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone med doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Pasko sa Sugbo, atong sa ulugon, sa tumang. Brothers and sisters, malipayong Pasko kaninyong tanan. Sa atong pagsaulog sa pagkatao ni Jesus, atong hinumduman nga ang Pasko dili lamang usa ka selebrasyon. Hinuon usa kini ka pahinumdum nga ang kahayag sa Dios misulod sa atong kangitngit. Sa mga pagsuway sa atong nasinati, si Kristo nagdala og paglaom, kalinaw ug kusog. Nagpadayag siya sa gugma nga dili malupig sa bisan unsang pagsuway. Ang Emmanuel, ang Dios nga kauban nato, kini ang inyong Tatay Dudong, uban sa akong pamilya, CCTN, Wishes of Love. Ang sinisibo, bingon kaninyong Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom. Christmas tree, pasika kay Pasko. Sa Sugbo.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakit nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itong kani, Papa? Mangit-ngit pa ang imong kalibutan. Aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, gipahunong una ang pagbiyahe sa 600 ka mga electronic taxi vehicles human gisuspenso ang Provisional Authority niini sa LTFRB kuna Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7. Nakasabot sila nga Governor Pamela Baricuatro og kadagkuan sa LTFRB 7 nga mohimo una og public consultation kalabot niini ilabi na sa posibleng dangatan sa uban nga mga taxi drivers. Subayo nila ang mahimong epekto sa ekonomiya ug sa dagan sa trapiko sa gayon nga mobiyahe na ang gatusan ka mga electric taxis. Daghan ang gitataw kung daan na nga gitataw sa gobernador nga dili siya supak sa mga inisyatiba alang sa kalikupan. Apan, dili niya itugot nga makulban usab sa kaldero ang uban nga mga taxi drivers tungod sa bag-ong kompetensya. Gisugyot sa Philippine Coast Guard 7 ngadto sa Kapitolyo ang pagbaton og dugang substation sa mga coastal municipalities sa Sugbo. Matod ni PC-7 Commander Rear Admiral Agapito Bibat nga gikinahanglanon ang presensya sa ilang mga sakop ilabi na panahon sa katalagman. Gituki niya kini ngadto kang Gobernador Pamela Baricuatro atol sa iyang courtesy visit sa miaging adlaw. Hatagan og pagtagad sa Coast Guard ang mga island barangays alang sa mas paspas nga pagresponde kung adunay emergency. Gihangop kini ni Baricuatro og pagpasalamat sa Philippine Coast Guard 7 sa kanunayong pag-abag ngadto kanila panahon nga nanginahanglan ang probinsya og dinalian nga tabang.
Samtang update sa pag-abot nila ni Diskaya ug mga kaubanan dinhi sa Sugbo, ikatakdang moabot dinhi sa Sugbo ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya sa Mactan Cebu International Airport alas 6 karong gabi. Sakay si Diskaya sa abyon gikan sa Philippine Airlines nga adunay flight number RP1859 ug milarga kuyog ang mga otoridad kagininang alas 5:04 sa hapon. Moabot silang Diskaya sa Mactan Airport alas 6 sa gabi ug modiretso siya sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27. Kung makakuha man siya og commitment order gikan sa korte karong gabi, ibalhog siya sa Lapu-Lapu City Jail. Hinoon sa Lapu-Lapu City RTC ang hearing ni Diskaya isip pagsunod usab sa mando gikan sa presiding judge ug Korte Suprema. Gikan sa Davao Occidental, gibalhin kini ngadto sa labing duol nga jurisdiction nga mao ang Lapu-Lapu City RTC. Karon nga nagatubang siya og kasong malversation of public funds ug nga may labot sa Ghost Flood Control projects. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 og sa atong Christmas countdown, unom kadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon, dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Gugma ang angay na kong paambi sa iksuntan hubog, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapadayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na.